Magandang araw po sa lahat at welcome po sa ating Balitang Sports at ang iyong lingkod, Anton ng Pel Sports Plus TV. Guys, ito naman ang magandang balita ngayon sa larangan ng boxing. So, undefeated ng Pilipinas kontra sa undefeated ng Mexico. So, bali guys, 3 days na po ito, no? Pinopost ng Sanman Boxing Promotion na ang IBF o tinatawag na International Boxing Federation ay nagbigay utos sa mga promoter ni Dave Apolinario at sa promoter ni Angel Ayala ng Mexico. Bali guys, itong si Dave Apolinario ay may 20 wins, 0 losses, and then 14 knockouts. Samantalang sa kanyang kalaban na si Angel Ayala ay may 17 wins, 0 losses, and then 7 knockouts. Wow! Magandang laban to guys. Ano sa palagay nyo guys? Ito ang ating tatalakay ngayon guys. Alright. By the way guys, kilalanin po natin si Dave Mark Apolinario aka Dave. Sa una niyang laban sa kanyang professional boxing guys, ay una niyang kalaban dito ay ang kanyang kapwa Pilipino na si Prince Calimero. Dahil sa mga bilis na kamao nitong si Dave guys, ay nahinto po ang laban sa first round via technical knockout. Talagang hindi kinaya ni Prince Calimero ang machine gun na kamao guys. So dito po yung pinakaunang laban ni Dave Apolinario guys. Ipagpatuloy natin guys, no. Kasunod ng laban, tinalo ni Dave ang Rio Gulifatan sa isang buwan pagkatapos ng kanyang nakaraang laban. Nanalo sa magitan ng unanimous decision sa magitan ng 4 na round. Then makalipas ng ilang buwan, inuulat na meron talagang nakatakdang laban no si Dave. So ang kalaban niya nito ay si Rudy Salaton noong September 9, 2017. Ngunit bigo yung kalaban niya. Nanalo po dito si Dave kontra Salaton sa magitan ng first round technical knockout. Then kasunod ng laban, tinalo ni Apolinario si Reyes Padrugani sa magitan ng 5th round technical knockout. And then ilang buwan pagkatapos ng kaniyang nakaraang laban, tinalo ni Apolinario si Frankie Bation sa magitan ng 2nd round knockout. And then makalipas ang mahigit isang buwan, tinalo ni Dave si Genuel Lauza. So sa magitan ng unanimous decision sa pamamagitan ng 8 round. Lahat ng judges ay nakapabor kay Dave Apolinario. Then makalipas ang mahigit na 3 buwan guys, bumalik si Apolinario sa flyweight at tinalo ang kapwa Pinoy boxer na si Charles Canido sa pamamagitan ng round 2 technical knockout. So imagine guys, no? So lahat talaga nakatikim ng technical knockout. So makita po natin kung gaano talaga kalakas si Dave Apolinario, no? Dahil nga lahat technical, lahat ay tinumba niya. Fast forward po tayo guys, no? Sa sunod-sunod na panalo ni Dave Apolinario via technical knockout sa mga kalaban, guys, nakamit niya po ang mga titulo gaya ng WBC ABCO Youth Flyweight titles, WBE Asia Flyweight title, and IBO Flyweight title. Well guys, dito naman tayo sa maging kalaban ni Dave na si Angel Ayala Lardizabal. Bali, base sa kanyang professional records guys, so nagkaroon po siya ng unang fight niya po against sa kay Christopher Zelaya noong March 7, 2019. And then he won the fight by a 2nd round via technical knockout. So hindi rin basta-basta guys, no? So pinatumba niya yung kalaban niya na si Christopher Zelaya ng 2nd round. And then nagkaroon po siya ng 8-0 record before being booked to face Luis Castro for the vacant WBC Vicker Box Flyweight title. So nagkaroon po siya ng
8-0 guy, no? Before siya nakipag face-to-face kay Luis Castro for the title noong October 16, 2020. And then he captured the first major title of his professional career by a second round knockout. O imagine guys, no? So nung nagkaroon po siya ng title, major title, so napatumba niya yung kalaban niya, no? Only in a second round knockout. And then Ayala made his first regional title defense against Giovanni Gonzalez on 22 January 2022. So on undercard of 3 judges awarding Ayala 188 scored in how many rounds, no? Bali second round po, no? So magagaling din talaga tong kalaban ni Dave guys, no? Hindi rin to basta-basta na maging kalaban po ni Dave. Bali guys, panoorin po natin yung laban na Angel Ayala guys, no? Panoorin po natin yung mga clips niya guys, no? So dito po guys, so talagang hindi po basta-basta yung kalaban po ni Dave, no? So dito makikita po natin dito kung paano siya sumuntok sa kalaban, no? Ang lakas guys. Yan guys, no? Marunong talaga umila guys. Yan guys, so talagang masuntok talaga. Masipag sumuntok. Yan, no? Talagang mapalaban talaga sa dito si Dave dito. Yan. Talagang hindi umaatras talaga guys, oh. Talagang ayan, no? Masipag na sumuntok. Ayan, no? Ayan. Grabe talaga guys. Tingnan mo guys, oh, talagang mapalaban yung natin dito, kababayan. Talagang walang hinto talaga, talagang masipag sumuntok ng tao na to. Yan guys, oh. So kailangan talaga ito ni Dave dito nung talaga nito. Kailangan ng depensa kasi yung kalaban niya, masipag lang sumuntok. Ayan. Yan, tingnan nyo guys, no? Ayan. So, talaga ding scoring machine tong kalaban ni Dave guys. Yan. No? Talagang wala talagang hinto, no? No? Talagang masipag talaga sa suntukan. No? Tingnan nyo guys. Yan, anong maging dito, maging prediction nyo dito sa maging kalaban ni Dave Apolinario. Yan. Makita po natin sa round na to guys, oh, talagang bakbakan talaga guys. Pero sa tingin ko ay hindi rin ito madali ni Dave to, no? Itong kalaban to, no? Masipag, no? Tingnan, no? Parang hindi na mapagod kayo. Parang suntok yan eh. Ito yung magandang laban talaga guys, no? So actually guys, panoorin po natin guys yung video guys, and then huwag niyong kalimutan guys magbigay po ng mga komento nyo guys, at magbigay po kayo yung sariling prediction po. So maraming salamat guys. Ipagpatuloy po natin na panoorin tong laban na to.